Ano pong sa Hello, atin? Sige. Sunny. Hello po. Ayan. Pakwento Actually, naman kung paano ka, paano ka umexit, anong dahilan, anong na-experience mo sa loob. ano, ay, ayan po, kaya po ako umexit kasi, iba na yung ugali ng mga kapatid na dati kong kasama. Tapos, iba na rin yung aral na, hindi na yung aral na nakasanayan ko. Na, alam mo, paulit-ulit yung paksa. Pero mainly yung dahilan talaga sa pag-exit ko, yung disappointment ko dun sa mga kapatid na akala ko sila yung maaasahan ko, makakasama ko, tapos sila din pala yung unang-una na sisira sa akin, sa pangalan ko mainly, na akala ko isyung lokal lang, isyung distrito na pala, kasi nagugulat ako, alam na rin sa ibang lokal yung tsismis sa akin, na buti pa sila updated sila sa buhay ko. Buti pa sila alam nila yung nangyayari sa buhay ko, yung nangyayari sa ano ko, na, ayun nga po, chinismis po kasi ako na may lalaki ako. Nakakakilala ko lang naman kasi sila din naman nagpakilala sa akin dun kay Brad, eh, na kaya lang naman nakakasama ko dahil lang din sa kanila. Sila ang laging kasama sa tungkulin, sila yung laging kabuntot, kadikit. Tas yun po, nagulat na lang po ako, may tsismis na pala daw na may relasyon kami, tas every madaling araw nagme-meet kami for chok-chok, gano'n. Tapos yung when I tried to address it, parang ako pa po yung lumabas na masama kasi below the belt na kasi yung mga tsismis nila sa'kin, like, yun nga, kahit during pasalamat, pagka break time daw magkasama daw kami kakain, pupunta daw kami sa 7-Eleven, Sis, which is sis, pwede pong magtanong po. apa, Tanong ko lang po. So yung sinasabing sinikismis po sa inyo, kapatid po ba? yes po, actually ano siya, eh, nanlamig siya ta's nagbabalik loob lang din, ta's bumalik din siya sa tungkulin, na So dun ko lang kasama din siya niyo po sa lokal. Parang ganun opo, po. opo. Okay po. Sige po. Pasensya na po. Clear lang po. Sige po. Tuloy po. Ayun, ta's, yun nga, nagulat ako na yung nung nalaman ko yung details, akala ko nga po wala na yung tsismis na yun kasi wala, eh, wala akong naririnig, eh, wala akong nababalitaan, as in hindi nakakarating sa'kin. Ta's nagulat ako, a day before my birthday nun, or, first quarter of this year, ano siya, nag-out of town ako, Zambales ba yun, kasama ko ibang mga kapatid. Biglang ang daming dumarating sa'kin na kuwento na ultimo pati asawa ko tinawagan nila na yun nga na nanlalalaki ako, ganyan. Ta's Ay, nalaman ko sis, din pwede sa po magtanong pa po na isa. opo, Ano ko lang, yung asawa niyo po ba ano? Kasi hindi ko po kayo kilala, no? opo. Yung asawa niyo po ba ay kapatid din? Opo, actually I can say na fanatic siya hanggang ngayon, eh, kahit hindi siya Okay po. dumadalo. So, ibig niyo po sabihin, yung guy po na na-involve sa inyo, tapos yung asawa niyo po, ay nasa isang lokal po kayo. Parang ganun po Ay, nangyari, no? hindi po, actually ibang lokal yung asawa ko pero hindi na po siya dumadalo ng ilang taon na din dahil sa trabaho niya. Pero ako, fanatic pa rin siya kahit di siya dumadalo, eh. Okay. So, ganito po, medyo ngayon po kaming paano niyo po nalaman tong ito pong Zoom na to? Ah, nag-reach out po ako kasi dun sa isa kong kaibigan na Okay po. umexit na din tapos nag-usap po kami tapos na-brought out niya po ito po na Mm. may Zoom po. Opo. Tapos inask niya ako Opo. if willing po ako na mag-join. Kasi sabi ko sa Opo. kanya, kailangan ko din ng support system kasi parang after ko kasi umexit, wala akong ibang nakakausap about sa ganito na pinagdaanan ko. Tapos napapaisip ako na bumalik para lang para lang may mga anong tawag dito, may makasama ulit ako kasi alam niyo yung 12, 13 years ng buhay ko sa kanila umikot, eh. So, So, ang laking magkapatid po adjustment kayo pa. within 13 years na kayong kapatid, parang ganyan po, no? Opo, kasi 16 lang ako nung naanib, eh. Okay po. Tapos, sorry po kung may mga sundot akong question kasi para Okey po lang sa po. ngayon lang po namin kayo nakikilala, gusto po namin malaman yung background. So, gaya nga po na ikwento nyo kanina, umalis kayo. So, ang pagkakaintindi ko, nagmula kayo sa KNC kung 16?
Tama ba, Ay, hindi KNC? po, hindi po. Nahatak lang po ako nung Panid ate ko, pero hindi po ako KNC. so nag-start na kayo na bautismohan kayo tapos nagka-chismis-chismisan. Ngayon may asawa na po pala kayo tapos yun nga ang chinichismis sa inyo is nasa same lokal nyo. Pero yung asawa mo hindi nyo kalokal o hindi dumadalo. Tama po ba? Ganun po pagkakaintindi Opo, ko. opo. Opo. Ngayon po ito pong guy po na to. So nachichismis kayo, nakilala doon sa isang lokal. Ano pong klaseng chismis yung talagang dumarating at paano nyo po nalaman? Yung pinaka-chismis kasi is yun po, may relasyon kami tapos nagse-sex daw po kami every madaling araw. After Destino, diretso meet kami Okay. para mag-sex. Wait po. Wait po Destino. After Destino, ibig sabihin po may katungkulan kayo. Yes po. Ano pong ano nyo? Actually, coordinator po ako. Coordinator. So, yung guy po na ito, nagbabalik loob, active po. Tama po. Yes, hanggang ngayon po active po Naging siya. active. Okay po. Sige po. Tapos ang sabi nagse-sex. Napakamahirap po yan na sino-sino po nagkukwentuhan ng ganyan? Mga ano Ano, po, hindi niyo na po i-mention yung name. Buong lokal ba? Mga officer lang? Mga paano po bang nangyari? Sige po. yung actually nag-umpisa sa group of friends ko din po. Sa mga kaibigan ko din mismo, nakalokal ko din po. Sila mismo yung naggawa ng kwento at nagpakalat. Nagulat po ako pati ibang mga taga-ibang lokal alam. Ako wala akong idea. May nag-approach Bakit lang. po kaya nila ginawa yon, sis? Na Yun, ano? yun nga po ang hindi ko po alam eh. Kasi as far as I know, wala naman akong ginawang mali sa kanila eh. Close po ba Actually, kayo nung guy? Naging like parang close nyo na kausap, ganyan. nakakasama ko siya outside tungkulin dahil dun sa mga nanchismis sa akin kasi sila yung mga close, sila yung nagpakilala sa akin. Kumbaga sinasabit nila dun sa mga get together namin sa outside tungkulin. Okay po. Sige po, patuloy na lang po. Sige po, yung kwento. Ayun po, tapos nung nalaman ko yung about dun sa chismis, di nag-explain ako sa kanila, nagpaliwanag ako. Tapos akala ko okay na. Lumipas ang ilang buwan kasi ano yun, March yun eh. So, lumipas ang ilang buwan, June, July, andiyan na naman. Continuous pa rin pala yung ano nila, yung chismisan nila about sa akin. Tapos nakikita ko may mga post na sila na infidelity is infidelity, tapos may mga sinishare silang kung ano-ano. Tapos nagalit na ako kasi ano eh, sa field kasi ng trabaho ko po, mahalaga ang pangalan. Mahalaga yung reputation ko. Hindi ako puwedeng kasi pagka nasira yung pangalan ko, puwede akong mawalan ng trabaho. Kahit sabihin natin na hindi ako humaharap sa tao, pero kasi sa field niya kasi importante ang pangalan kasi kone-konekta po kami. Ngayon, nagalit ako, nag-post ako na ano, na magfa-file ako ng case, ganito, ganyan. Tapos nung story ako ng Ships Involves Clothing kasi akala mo kung sino silang mababait pero grabe ang mga ugali. May nag-ano sa'kin, confront sa'kin sa GC namin kasi mamanggagawa din po ako. May nag-confront sa'kin na ano daw, bakit daw gano'n yung my day ko, ganyan. Tapos kung ano-ano na po pinagsasabi sa'kin na ilabas ko daw yung tapang ko. Alam mo parang nanghahamon ng away sa kanto Nagpo-provoke na ka, pino-provoke ka, parang ganun. opo, ang sabi Mm. ko sabi ko, "Wala kayong karapatan na siraan ako kasi private life ko 'yan. Wala kayong karapatan na gawin akong kuwento, pagtsismisan niyo ko. Kasi hindi naman ako humihingi ng kahit ano sa inyo, wala akong ginawang masama sa inyo." Ganyan. Tapos nag-leave na ako sa GC kasi ayoko na ng away, ayoko naman ng gulo. Tapos 'yun, biglang may chinat ako nung isang servant na may nag-forward pala sa kanya nung SS nung sagutan namin. Tas yun nga, kakausapin daw ako ng district servant na ipinasa naman ako sa zone servant para kausapin. 2 zone servant ako kumausap sa'kin. With that person na nag-ano sa'kin, nag-confront sa'kin sa GC. Na yun, ta's yun, napag-usapan na yun nga, gusto ko talaga magdemanda kasi may mga screenshots ako, may mga ano ako na pinagtsitsismisan nila ako, sinisiraan nila ako na nakakaabot sa ibang mga kapatid yung tsismis nila sa'kin. Ta's ang ending pa, ang nangyari, ako pa yung parang lumabas na masama na bakit ako mang
dedemanda. Hindi daw Opo. gawain ng mga kapatid yun. That time, parang overwhelmed ako kasi nagsama pa sila ng isa pang kapatid na babae as witness daw. Opo. So, syempre parang naano ko nun kasi vulnerable ako nun eh. Parang nasa dark side, dark phase ako ng buhay ko kasi naghiwalay din kami ng asawa ko that time kasi dahil sa chismis na yan. Naiyak Opo. ako, Sis, sorry. pwede. Sorry, okay lang po. Naintindihan po namin yung nararamdaman nyo. Sis, pwede po magtanong pa ako na ano, sino po ba yung zone servant po na nakausap? Yung zone servant na isa, si Brad. Then, nakalimutan ko yung pangalan na sa zone 3. Okay pa. Okay na po. Ayun. So ito po ba nung kinonfide nyo, meron po kayong video or may sinulat na letter na ano, paano po nangyari? Na nagsalitaan lang ganon? Opo, actually, ano lang, parang siyang pinagharap lang kami ni sis na nang confront sa akin din sa Apo. GC. Tapos, ang nakakaano dyan, dun talaga yung pinakasumama yung loob ko na sa akin sila nag-focus na parang pinapalabas nila may maling diwa na daw ako, na ano, Parang victim matat. blaming pa nangyari. Ikaw na nga Yes, yung biktima doon. Ikaw pa yung ano, napasama. opo, yes po. Mhm. Tapos, inano pa nga nung zone servant, dapat daw pala sinama pati yung mga nang-chismis sa akin. Kasi actually, ito pong nang-confront sa akin sa GC. Ewan ko kung anong trip niya sa buhay kasi hindi naman siya kasama sa kwento. Nakisawsaw siya. Opo. Hindi ko naman talaga siya as in direct circle of friend. Mm-mm. Nakisawsaw siya. Tapos parang mas galit na galit pa siya sa Opo. akin. Ako ano yung Sis, pwede gigil. pong ano, i-ano ko lang, confirm ko lang for the record po. Wala naman Apo. po talaga kayong relasyon po nung lalaki, no? Opo, Or wala. As in, kahit po konting closeness, wala po. kasi kung masasabi mo pong closeness, sila kasi, hindi naman kami nagmi-meet nang hindi sila kasama eh. Hindi po kayo nagpa-private message na mga ano, Siguro po mga na study something time. sweet. Mga Mga, sweet-sweet po. hindi po, kasi hindi ko siya bet po eh. Okay. Pero ito pong nangyari po sa nabanggit niyo yung asawa niyo, nagkahiwalay kayo, no? Nung asawa Opo, mo. kasi umuwi ako sa amin nun kasi sumama din yung loob ko sa kanya kasi mas naniniwala siya sa kanila. Kasi itong pinuno nung chismis na 'to, ano siya, eh, kumbaga matagal na kapatid na kasi so parang medyo may pangalan na din siya na ang inaano sa'kin ng asawa ko, bakit gagawa ng kuwentong gano'n? Opo. Parang hindi niya ako pinakinggan. Hindi po ba gumawa ng action yung ano, yung mga nasa local officer or yung zone servant na pag-ayusin kayong mag-asawa? Wala, sinabihan lang ako makipagbalikan daw ako sa asawa ko kasi mabait daw asawa ko, yun lang, hanggang gano'n lang po. Ano pong ginawa niyo after nung sinabi po yun? Ikaw po nag-approach sa asawa niyo? Actually, Nagkabalikan po ba kayo? yes, Sige po. magkasama na kami ulit ngayon. Kaso ano, siyempre hindi na kagaya ng dati kasi nasa isip niya may ginawa ako, eh. Tumatak na sa kanya, eh. Ta's ayun po, yun na yung umano ta's yung umano na actually po may audio recording ako nung usapan na yun, eh, kaso baka iyak ko lang yung maririnig niyo dun, di ko pa po pinapakinggan, eh. Na ano, na yun nga puro victim blaming ang nangyari. Ta's ewan ko po kung ano, kung napatigil ba sa pagka-ano yung nag-confront sa'kin sa GC kasi mas lalong uminit yung dugo niya sa'kin after na lahat ng lakad ko, sine-search nila yung mga pinuntahan ko, ta's pino-post nila. Dun actually yun na yung pinaka-last straw, eh, kasi may agreement na po na after mag-usap, after lumabas dun sa parang office, wala na, bibitawan na yung issue, hindi na siya ibi-bring up, hindi na siya iaano. Kaya nagulat ako, a week or 2 biglang yun nga, si Brad sinuspindi sa tungkulin, all of his tungkulin sinuspindi siya. Tapos hinahanap din pala ako nung servant na nagsuspindi, dapat daw pala hindi ako lumipat ng lokal, hindi ako pinalipat ng lokal para masuspindi niya din ako, parang gano'n yung dumating sa'kin. Tapos po, yung hindi nag-unfriend kasi talaga ako as in nilinis ko, hindi ako namba-block pero in-unfriend ko sila. Nilinis ko yung buong friend list ko na lahat ng connected sa kanila. Tapos nung one time na naligaw ako dun sa may nag-shared na hindi naman namin kalokal.
Tapos napasilip ako doon sa profile nila. Lahat pala po ng pinupuntahan ko, sinesearch nila. Tapos may mga ano sila, hidden meaning sila sa mga captions na ano, tapos may mga sagutan sila dun sa mga comment section. Yun na po talaga yung pinaka-last straw na sa ko, ay hindi pa rin pala talaga sila tapos. Na hindi sila matatapos, hindi sila titigil hanggat hindi ako napapahamak or may nangyayari sa akin masama. Ewan ko kung gusto nila na masuspindi ako, matiwalag ako. Ako kung yun yung point nila. Kaya nag-post na lang ako, sabi ko, e-exit na ako. Kung yan kayo sasaya, aalis na ako. Kasi sabi ko po dun sa, may part po ng post ko na, hindi na to yung iglesyang kinilala ko, nakilala ko, hindi na to yung mga kapatid na nakasama ko, hindi na to yung aral na natutunan ko. Kaya yun po, tapos after nun, in-unfriend ko silang lahat. Tapos nag-deactivate po ako ng Facebook. Yung dalawang account ko, dinactivate ko. Pero nakakausap ko, may isang GC pa po kasi ako na, yun nga po yung napaka ano eh, ang tawag dito? Napaka-hipokrito nila kasi may isa po kaming GC na may nilalaro kami na app na ang ano nila, hindi daw sugal yun. Pero kasi nagpapasok sila ng pere. So, para sa akin Sugal yun, sugal. sis. Apo, sugal yun. Ayun nga, may GC kami about doon. Tapos, ayan, recently lang humiwalay na ako sa kanila. Sabi ko, gagawa ko sarili kong grupo. Kasi ayoko na sila makausap eh. Na ano. Tapos, ang inaano ko, ang mga nahatak nila dun sa app na yun, puro mga ano, puro mga kasama din namin sa tungkulin na ang tawag dito yung kasama din yung na hindi daw sugal yon na naglalaro Apo. lang naman daw kami, hindi naman daw ano. Pero nagpapasok ka kasi ng pera, tapos nag-expect ka na may makuha ka rin pera. So para sa akin, sugal siya. Apo. Sis, Kaya mabalik lang po ako dun sa ano nyo. Sorry opo. po para po ano, kasi para po maintindihan din natin. So, yung sinabi nyo, tas ganito na yung pinagdaanan nyo, pinagchichismasan kayo, nakikita po ba yan ng mga officers, zone servant, manggagawa, yung nangyayari yon? Palagay nyo po nakikita nila. Yung, Nakikita po nila. Kasi before ako mag-unfriend, puro mga higher up sa mga friends ko sa Facebook eh. so, Mga nakikita officer po nilang lang. parang binubuli kayo Yes sa po. social media. Yes po. Alam Tapos, ko nakikita nila. hmm, so habang po ginagawa nila yon, ang tanging naging ano lang nila, yung pagharapin kayo, tapos ang nangyari, parang ikaw pa yung masama, sis. Parang ganun po, no? Opo. Wala pong naging action sa mga gumawa sa inyo nun. Wala. Ngayon, Yan nga po. Yan yung kinasasamahan ng loob ko. Parang mas na-promote pa sila. mas na-promote pa sila. Sa Yes po. inyo Kasi po, sa inyo, anong ginawa po ng mga kapatid, mga matatandang kapatid? May nag-console ba sa inyo? Meron bang lumapit na sis? Ano, dito lang kami, naintindihan ka namin. May gumawa po ba ng gano'n sa inyo? wala po. Ang ano lang, yung nilipat akong lokal, may nakasalubong lang ako na kapatid. Matanda, as in literal na matanda na po siya, senior. Sabi niya lang po na, ano, ang sabi niya lang sa akin, wag mo intindihin yun. Hindi ka naman namin gaganunin. Pero kasi sa loob-loob ko, alam na din kasi dun sa lokal na yun eh. Kumbaga, imagine from zone 2 sa zone 3, kumalat yung chismis. Mhm. Tapos nagulat na lang ako, na-remove na ako sa mga GC. Ni-remove po kayo? Opo, Hindi po, nagulat ako bigla grabe. nawala lahat ng So GC ko. parang na-judge ka na, no? Nila, Opo, ganun nangyari. Sis, ganito, gaano po yung katagal na nangyari? Mga ilang buwan na po ba nakakaraan? since Recently start, lang? yung start na nalaman ko siya po, 9 months na. Pero yung chismis, kaka-isang taon lang nung nakaraan. Medyo ang tagal nyo na rin palang dinala, sis. Opo, as in. Sige po. Pero ito pong pagsasama nyo ng asawa nyo ngayon, sa palagay nyo po ba, katulad na ng dati, maayos Hindi. pa rin po ba? Hanggang ngayon, sis? Ano po, napapansin ko na he's trying naman na umokay kami. Pero yung alam mo parang, yung iba na kasi parang lahat tatanungin niya, saan ka kumain, sino kasama mo, picture dito, send ka ganito, picture mo yung paligid mo. Alam mo yung may gano'n na siyang, alam, wala siyang gano'n dati. Yung parang may duda na po. Na walang tiwala sa inyo. Opo. Sinira na ng ano. Sige po. Tuloy po. Sige po. Ayun po, tapos yun yung, ano,
yung ano pa nun po, kasi nag-out of town ako. Dapat supposedly kasama ko yung best friend ko na hindi kapatid. Kaso hindi ko kasi kinaya yung lakad nila kasi aakyat sila ng bundok. So, bumukod ako ng lakad. Tapos, wala akong kaalam-alam. Iba na pala yung tsismis sa'kin na nakipagtana na pala daw ako. Kaya itong ano, kaya itong asawa ko, sinugod yung bahay nung kapatid na lalaki. Na wala rin pala siya dun sa kanila. Kaya mas lalong nagdiin yung idea sa kanila na nagtanan kami. Ito pong chismis na nagtanong kayo, saan po galing to? Sa mga Sa kanila, kapatid din? sa kanila din po. Ina-update Grabe. ko pa nga sila na, ay, nandito ako, ganto ganyan. Na gumala ako kasi unwind. Tapos yung pala, yun na pala, may chismis na pala na nagtanan kaming dalawa. Ay, grabe. Alam niyo po yung gantong chismis, hindi po biro yan, sis, no? Yung ganto, pwedeng makapatay ang isang tao dito, literally makapatay. Lalo Opo, na kasi, pagka yung asawa. Masakit to sa dapat so, dito nangingialam dito ang matataas na opisyales. Hindi po to gantong biro. Pero, ewan ko. wala, Pero yung kasi, pagsasama niyo po ngayon, sis, palagay niyo po ba maaayos pa? we're trying po. Pero kasi, kasi, since parang magkaiba na kasi yung paniniwala naming dalawa. Kasi ako, naliwanagan na kasi ako na, ay, hindi pala dapat ganito, ganyan. Na, pati sa pananamit ko, gusto niya yung pananamit ko kagaya pa rin nung dati. Na, hindi naman ako mahaling manamit. Kasi syempre, professional naman yung, kailangan maayos pa rin yung suot ko. Pero, alam niyo, matagal na, mas nauna siya sa akin tumigil sa pagdalo. Pero yung beliefs niya, nado pa rin sa aral na dapat sundin pa rin daw namin. As in, fanatic po talaga kasi siya eh. Na, Opo. magugulat ako bigla na lang siya magpi-play ng video ni Ingkong na may sinasabing ganito, lalo na tungkol sa mag-asawa. Na ultimo ringtone niya, tanging awit. Ganun po. Tapos ang sabi niyo po, ang unang gusto niyo maging reaction ay magdemanda. Tama po ba? Yes po, Parang yes. gano'n. Yes, kasi Ano pong sirang-sira po talaga ako eh. ano pong sa tingin niyo applicable mga kaso sa gano'n? Ano po ba ang ano pong sabi? Nakapag-consult na po ba kayo na may nakausap na kayo legally? Ano po ba ang Actually, Sikwento niyo po yung tungkol doon. may nilapitan na po ako na attorney that time. Dapat Sige may po. aanay na ako kasi may mga screenshots ako eh. Kasi pasok po kasi siya sa paninirang puri po talaga eh. Na libel ba yung tawag doon? Kasi iba Libel po po. talaga, iba po kasi talaga yung yung range. May intindihan ako kasi kung within lokal eh. Opo, yan, libel tsaka cyber libel kasi nagpo-post din sila online. Tapos feeling ko kasi, pinakialaman din nila yung phone ko kasi pinapahiram ko po dun sa anak nung kaibigan ko yung phone ko. Tapos minsan pupunta sila dun sa CR. Tapos feeling ko may pinag-i-screenshot sila na, wala naman sila makukuha kahit mag-screenshot sila eh. Pinakialaman nila yung phone ko. Pinakialaman ng phone mo? Wala, ay, bawal po dito yon kasi private mo yun eh. Telepono mo yun Opo. eh. Hindi ko Grabe, po, ang tindi naman yan. Napaka-chismosa po niyang taong yan, kung sino man yan. hindi Pero ko po sige siya po, pasensya. confirm. Hindi ko po Hindi siya niyo confirm. confirm. Pero may idea po ako kasi syempre makikita mo naman kung ano yung mga recently open apps mo eh. Kasi pinapanood ko kasi sa YouTube ko yung anak nila para mapirme. Tapos pag Apo, nagsi-CR, dala din nila sa CR yung phone ko, hindi nila binabalik sa akin. So bakit? apo. Syempre nakita ko din po yung recently open. Tapos ayun po. Tapos yun, nung nalaman nga nila na magdidemand, tsaka lang po sila gumawa ng action nung nalaman nila na magdidemanda ako. Yun yung time na kinausap po kami. Tapos nung Is, nalaman nila na, sige po. po, Sorry, sige po. eh, Kasi medyo sa akin yung tungkol sa asawa eh. Nasira yung pagsasama niyo, no, dahil sa ganyan. Matanong ko lang po, ilan na po yung anak niyo? wala po. Actually, naalala ko na naman. Nakunan po ako during that time po sa sobrang stress. Ay, grabe. Yun po yung masakit diyan kasi po that time, nalaman ko po na may sakit po ako, may bukol po ako. Alam niyo po na, imbis na i-console nila ako, after that, nakikita ko sa mga post nila, pinagtatawanan po nila ako na
yung mga post nila nag-isip-isip ko lang daw yung sakit ko. Sabi po nila yon. Yung sa mga post po nila, syempre ako po yun kasi sa amin ako lang yung recently discovered na may sakit eh. Kahit meron akong medical records na mapapakita na ano po, nagkaroon ako ng sakit na ano po ako, suspect for cervical cancer. Yung ginawa po nila ko laughing stock. Grabe naman. Ay, sige po, pasensya na. Medyo masakit sa ano yung naririnig ko. Sige po pa, tuloy na lang po. Tapos yun po, actually, nung time na nakunan po ako, yun yung parang pinaka-point na nagkabalikan din kami ng asawa ko. Kasi syempre, medyo na-guilty din siguro siya. Kasi grabe po yung stress ko noon. Alam niyo yung, ang nangyari po kasi hindi po kasi nag-develop yung baby. Hindi po siya nagtuloy sa, kumbaga kasi 2 months na po akong hindi nagkakaroon nun kaya nagpa-check up ako. Tapos hindi po nagde-develop yung baby kaya napilitan pa akong uminom ng pampaano kasi hindi na po siya, wala na po, walang heartbeat, walang kahit ano. Doon, nalaman po ng Ilang weeks na po kayo niyang buntis sa palagay niyo? ano na po, going 3 months na po yun eh. Oh, wow, malaki na. Malaki na pala. O sige Opo. po, patuloy po. Sorry po, Pero ako hindi po siya nag-develop that time kasi nag-frozen po siya. Ano po siya pasok po kasi siya sa ectopic kasi outside ng mattress siya eh. Pero ano, parang ano na rin po siya, blessing in disguise kasi kung nag-develop po siya, puputok po yung fallopian tube ko eh. So, dinaan lang po sa gamot na, ayun po, ginawa rin po nilang katatawanan yun na, yung nakunan ako. Kasi ilang beses po ako nakunan eh. Ginawa din po nilang katatawanan yung experiences ko na nasa isip ko lang daw lahat, gawa-gawa ko lang daw lahat. Tapos, one point, sinabihan pa ako nung kaibigan ko na, asan yung proof mo? Asan yung ano mo? Yung ginanon pa po niya ako, kahit aware siya, pinapakita ko sa kanya yung mga medical records ko na may sakit nga ako. Kasi syempre sa kanya po ako nagko-confide eh. Ayun po, siguro ipon na lang po siya sa akin. Kaya yun, nung finally naisip ko na hindi na iba na to, nag-exit na po ako. Tapos in-unfriend ko na po silang lahat. Ayun po, sis, madagdag sorry. ko lang ha. Hindi, okay lang. Naintindihan kita kasi, ano din, ako kasi 6 times na ako nakunan. So, alam ko yung dinadanas mo na ganun. Hindi biro yan. Kasi fortunately sa akin, ang stage ay up to 2 months lang maximum tapos nawawala na yung baby. Pero umabot ng 3 months, malapit nang matapos yung first trimester mo, medyo big deal yon para sa akin ha. Kasi kumbaga, medyo mahaba na. Yung emotional attachment mo sa pagbubuntis mo nandun na ng onte. Yung pagtawanan yung pagkakunan, hindi po maganda yon. Doon po makikita nyo na parang walang aral yung mga tao doon. Kung sino man po yun. Hindi, ano po na, yung yung pagkakakunan sa babae, hindi po siya madali. Pwede po yung magkaroon ng depression. Pag nawala na yung bata, kung paano magkaroon ka ng postpartum depression pag nanganak ka, ganun din po yung nakunan ka. You guys have to understand that. Hindi biro yung ibubuli ka pa para lang sa hindi birong ibuli ka dahil nangyari sa'yo yun. Yun. Sige po, sis, tuloy lang po. Ayun, yun na, nag-exit na po ako, tapos ang tagal nang hindi ko sila nakakausap. Tapos kanina po, kaya po nakausap ko po yung isang kapatid po dito. Kasi may isang concerned kapatid na nag-message po sa akin, kinakamusta po ako. Na ano, yun nga po. Tapos nalaman ko, hanggang ngayon pala, laman pa rin kami ng chismis. Kaming, pati sila sis na laman pa rin po pala kami ng chismis. Na yun nga, inano niya sa akin na, ay ganto, si ganyan pala. Ganto na, umexit na din, sumama kay ganto. Ikaw din daw, sumama ka din daw kay ganto, kay ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi. Sabi mo, next time na mag-aas sila, bakit ako umexit, sabi mo kasi,
Dahil sa paninira ng mga kapatid na kasama niyo diyan. Ayun, itong kapatid na kausap na 'to po, na itong concerned kapatid na nakausap ko, ramdam ko po na concerned po talaga siya sa'kin, eh. Sabi niya nga po sa'kin, "Hindi kita ija-judge, naiintindihan kita." Gumanon po siya sa'kin kasi matagal na kaibigan ko na rin po ito, eh. Tas 'yun, kaya in-approach ko po yung isang kapatid, ito po si sis na ano po, in-approach ko po siya. Tas 'yun, ayun hanggang sa na-bring up po niya ito. Na kasi naghahanap din po talaga ako ng support system kasi parang feeling ko mag-isa lang mag-isa kahit umexit na ako feeling ko mag-isa ako kahit may mga na ano, to be honest after ko po umexit yung buhay ko po 360 yung binago niya in a positive way. Sobrang ang daming opportunities ko pong nakuha, nakabalik po ako sa pag-aaral, na-renew ako sa trabaho, tapos nakapasa ako dito sa exam na 'to na big deal sa trabaho ko. As in sabi nila pagka umi-exit daw napapasama, ba't parang para sa'kin parang mas napabuti po ako. Tas yung mga katrabaho ko na umiiwas dati sa'kin, ayun sila na po nag-a-approach sa'kin, sila na po kumakausap as in sum umokey po yung buhay ko ng sobra-sobra financially, socially. Pero kasi since siguro po na ang tagal kong nakulong diyan sa iglesia na 'yan, may kulang pa rin na na-ano ko parang nasanay kasi akong kasama sila. So, to be honest napaisip ako na, what if bumalik na lang ako para sana makasama ko ulit kahit hindi na sila, yung ibang mga kapatid. Buti na lang po nag-message ako sa kanya na, "Eto po may gan'to po pala, may support system po na gan'to, na may makakausap po ako sa mga kasi simula po nun wala po akong nakausap, eh. After everything that happened, ngayon lang po ako nagkuwento ng gan'to, kaya medyo masakit pa. Yung hanggang ngayon kinikimkim ko pa rin yung nangyari sa'kin. Kaya ano yun po, nung in-approach ko po siya nakwento niya po, ito nga po na may gan'to, may nag-uusap po kayo ganyan, na ayun po, buti na lang po na in-approach ko siya, na buti na Pero lang naisip ko. gano'n niyo nakapanood na po ba kayo ng episode ng Broccoli TV before or, ngayong first time niyo Ano lang po, po first time ko lang po talaga, pero ito? na ano po, eh, naglo-lurk na din kasi ako sa Reddit. Reddit? Mm. Pero hindi nila masasabi na nahatak ako ng Reddit kasi after ko umexit tsaka lang po ako nagbasa sa Reddit. Hindi, Kasi yung lagi sa po inyo naman nilang po sige po, sorry. Sige po. sorry po. Kasi ang lagi po nilang dinadahilan nung hindi pa po ako umi-exit, nung naunang umexit yan sila sis, nahatak daw ng Reddit, na ano daw, na-corrupt yung utak nila ng Reddit. Yun po kasi lagi nilang sinisisi. Pero based on my experience, mas nauna pa ako umexit kaysa nakita ko yung Reddit, eh. Na nung dun ko po etong ano niyo po, etong nakita ko na po ito, mga clips po, pero hindi ko siya talaga napanood in a full episode na ganyan po. Na actually ang tagal ko na pong nag-aano na nag-iisip na paano kaya ako makakasali sa kanila just to share my story kasi naghahanap po talaga ako ng makakausap. Kasi ang bigat dalhin, eh. Naging suicidal po ako siyempre nakunan ka ta's nahiwalayan ka ng asawa mo, nasira yung pangalan mo. Dumating pa ako sa point na nag-consider na po akong mag-suicide to be honest po. Naintindihan po namin kayo sis, naku. Dito naman po patawanin ko lang kayo, ng konti, Sige para po. hindi naman kayo gaanong masaktan. Ready po ba kayo ng 24/7 po nagsasalita? Kasi dito po unlimited po ang kwentuhan dito sis. Kung kailangan mo ng kausap, marami kang makakausap dito. Pero kidding aside po sis 'no, na hindi biro yung nangyari sa inyo. Yun makunan lang mahirap na, eh. Napakahirap nun, yung pagtsismisan ka pa, iwan ng ano, dagdag mo pa yung mga gano'ng factor, napakahirap po. Ang hindi ko lang po magets 'no, iglesia po 'to, eh, religion. Dapat sila yung support system, hindi nila tina-tolerate yung gano'ng mga tsismisan, lalo na sensitive yung nangyari sa inyo. Kiber ba na totoo o hindi, dapat inaayos nila yung pamilya 'no, yung pamilya, ikaw, yung asawa mo, tsaka kung ano pa mang mga issue na lumabas sa lokal na ito-tolerate din pala ng mga officer, tapos ikaw parang wala ka ng kakampi dun, na-judge ka na yung pagkatao mo. Pero gano'n gano'n pa man, dito naman po kami,
sis. Awit muna tayo para kay sis. Maligayang. Dito po kami sis to support you. Natin, Ah. maganda nga po at pala kilala niyo si Nana tsaka si Red. Welcome po kayo dito anytime. Yan. Tsaka po mamaya pakipasa po yung awit nyo. Nako, choir na naman. Unahin nyo na yun Sigurado- muna yung assignment ha. Kulto po Sigurado kami. yung kulto. Unang Ano sampa niya, naman to? dakilang tungkulin agad yung awit. Closing meeting na naman to. Ano yung choir? Kulto to. Dito sa ano? Nasira ng Punto, tungkulin. Ano po, yun po, kidding aside, nandiyan po si Brox. Kung gusto niyo po ng mas makausapan ng ano, pwede po namin tawagin si DK. Tapos siguro i-send ko tong link na to kay DK sa kay Brox kung gusto niyo na makausap. Pero sa amin po, dito lang po kami. No? Nahirap yung dinanas nyo. Hindi ko alam kung paano nyo na-carry. Tapos kung ba't ganun na reaction ng lokal. Hindi ko maintindihan. Yun, Yun nga. baka po may gusto pang itanong mga kasama. Oh, Isa-isa sis, lang ha. Ingat ka sa mga boys dito ha. Mga nanliligaw yan ng ano ha. Ingat ka sa mga boys. Ay, hindi Joke pa lang yan, magkasama. May asawa to. May asawa. Nagkabalikan Joke lang. po kami. Joke lang. Yun, baka may gusto po magtanong sa inyo kay sis. Sige, isa-isa lang ha. O, sino mauna? Raise your hands na lang para Okay. maayos na. Ay, Mm. okay. Sige po. Ah. Sige po, sis. Saka nag-raise naman. Oo. Gulo. Ba't mo Kasi, in-unfriend mo kasi ako. Hindi, lahat ng friend ko. Oo, di ba, nag-unfriend ka nun. Mm. Recorded pa ba to? Recorded to. Okay. Pwede ba yung record? Hindi, parang ko lang kasi. Ganito, kung wala na kayo itatanong kay sis, naikwento Okay. niyo na po ba sis lahat? Ng Opo. ano? Sige po, i-offline ko na to. Wala na bang gusto magdagdag na tanong sa inyo? Baka tulog si Brox kasi yung gisingin niya. Okay na Ayun. yan. Offline na muna at para makarelax-relax si sis. Sige po sis. Thank you po sis sa pag-share ha. Sige Opo, po. thank you po.